kapihan sa Ricolog, yung kanina may bunta. Kung nabunta na makikauban kamo kanamo, hindi sa ato ang Public Affairs Program at agunin ko nga tanan ikat sa alas 9 sa buntag at sa alas 11 sa buntag nga nanuka din sa atong official video ang Sunburst ground floor Camila Hotel 1 ng Gambayan sa Ricolog. Hold on to your seats kay mag-discount kita bayan sa mga negosyo kung saan paglukat o mga permits, mga licenses sa inyong mga ginuunang na negosyo labi na karong 2016 bagong 28 sa 2016. So, maginaw kita na matubag sa inyo sa atong mga bisita ang inyong mga pangutana. May kalabot na sa atong mga negosyo na itukod o padayon pa na giamuma sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, no? Kay may family business, na may corporate business, di ba? So, muna nga, dahil kitang hisputanan, karoon tagang sa atong parinyo sa inyong mga licenses, no? Sa inyong mga negosyo diha. Isa, mga small, medium na mga enterprises, lakip na ang tanan-anan. So, extra large appeal, matupag ni silver. Na may micro, na po yung macro, no? So, okay. So, atong panghinamot na nagiging na lagino din atong mga kaubanan sa atong kapihan sa Ricolog matang ko nga tanan, the only public affairs program here in Ricolog City, the Pitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Atong ipaabot atong mga panelists na moabot karong butaga, si former Congressman Atty. Rosilio Natoy Barinagan, dayon si Edgar Sorolta, ang ato ang panelist na convertible into instant guest na butaga si Julio Salagaria. Naana din kauban nato gikan sa Department of Trade and Industry ato ning kabudabuhan sa pamutana karon dili sa panelist karon butaga. Kaya naaman tay standing policy din sa atong kapihan sa Ricolog nga anytime ang atong panelist convertible into instant guest. Labi na kung may kalabot silang trabaho ang atong pag-isgutan. So, una, dayon si Board Member Emilio Boyle, nasa importante nga Dilagaw, si Konsihal Ruben Igorio, ay hold kami ito. And of course, si Alfonso Ponsroda, ato ang manager sa Philippine Information Agency, maghinahinin na itong agino din sa ito ang kapihan sa Ricolog. Samtang kauban nato, matagugin ko nga tanan, salamat kaayo ang atong IT Director, mga inagdala sa atong live streaming www.rmricolog.tv.com, si Silbert Adriatico Dutuyano. Good morning, Bert. Dapat ka ng kamera lagi. Ipan po ninyo dahil ikitulos na. Pero makakita sila, yung atong mga viewers, kung sa mo kapugi, yung gwapo nila. Ha? Picture. Lagi. Sige. And then of course, si Taxi Lupang, kauban nato dali, mo nagdala sa tingog na tanginan, pinaagi ang Taxi Lupang, ingon man dito sa istasyon, hindi nato kalimtan, si Danny Lord kay niya o i-off na wag kita inundan ani. So, mauna na, without Danny Lord, we are nothing. Salamat po kayo nga to kang Marvin, kanto kang Jay, no? Nag-vlogging po nato kanunay sa kapihan sa Ricolog, si Ruji, o yun na ang atong station manager na si Mr. Edgar Lagumo. Kaya salamat dayon. Atong ipahibalo din nga daghan kayo tang mga ipaambit, no? Mga informasyon later kay dunay mga atong mga old friendship na mubalik po dili kay atong ginabi na po bahin sa unsa po mga kalabuan na dala nila alang sa itong mga katawan din sa Dalawigan sa Zamboanga del Norte. Si Michael Malaka, lingon to siya kung sit-in karon. So, kung makamatao sa'yo. So, nilibak na daan si Michael. Kaya nag-comment to siya na po sa post na po sa kapihan sa Ricolog sa Facebook. Hindi ba ka daw mo sit-in? Kaya siya may president sa Consumers Watch, no? Dito sa Ricolog City. So, Michael, dahil ka doon kay Gilibak na ng Julius. And of course, nanawa, napakungkod, lagi. Jules, no? Ay, hata mo,
at to sa ito ang commercial, at ipabayo dali, pinagi ni Julius. Doon na tayo bago na Provincial Director sa Department of Trade and Industry. Go ahead, Jules. May buntag sa mga pagpaminaw natin sa kapihan sa Dipolog. Pasalamatan ko sa ito ang person din ng Mrs. Edith Tomo. Lugos ko niya, lugos sa sinureg. Ilugos niya paari karong buntaga, ang maghatod kanina informasyon related sa mga businesses, no? Mga licenses, mga names, and nagkataon po na karon nga tuiga, effective January 4 atong Lunes, bago na ang among hepe sa among buhatan sa Department of Trade and Industry sa Buanga del Norte Provincial Office. Kani siya si Mr. Severino Rubio. He comes from Zamboanga City, and then labaw na ni sa 30 katulad na servisyo na tuyok na niya tibuok sa Buanga Peninsula. Nag-spend siya 22 years sa pagdalian sa Buanga del Sur, 5 years in Zamboanga City, na-assign siya kaniato sa Basilan, na-assign siya sa Linfield, karon murag last sa iya ang mga round sa pagtuyok dili sa Dipolog City, dili siya na-assign, padulong na siya mo retire, no? Atong ilumdumon ang ngalan sa bago namong Provincial Director si Mr. Severino Rubio. Ang among opisina sa DTI, bago namin opisina, although na naman, tapat ni sa Philippine National Police Station sa Dipolog sa Santa Isabel. Wala na po na itutod at sa PCA. Yes, tapat na din ang Philippine Authority o sa DSWD. Kauban na po for Karambuntaga sa Department of Trade and Industry ay mag-discuss na about business name registration, ang among Trade and Industry Development Specialist. Siya na ang kaniadto business name registration officer. Siya makatubag, kauban sa ato ang mga bisita sa licensing si Ma'am Lourdes Pabilona. Aron mapasabot kung siya ng paparehistro sa ngalan, si Myla Dinolan. Okay, thank you so much. Before anything else, ato ko na i-acknowledge o ato pasalamatan ato mga sponsors and donors sa atong kapihan sa Dipolog. Ako yatang Julius kay Murad. Iubo-ubo kay kong gamay. Thank you so much, Jules. Daghang salamat, Bit. Ubo ka gamay. Ako dako ubo. Darway balik-balay portion niya to. Sa inyong paginahanon, bisitahin ang Janos Marketing, dealer sa tanang klase sa spare parts, sa klase-klase, mga sakyanan, sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, o Hyundai sa bus lang mga presyo. At ang Janos Marketing, ipalagiyang kini ni kanhi ABC President Honorable Janice Yu na nahimutang sa Quezon Avenue, Dipolog City. Kung gusto mo na manawag sa telepono, kay isa mo gusto na initan mo ato, tawagin lang timan yung telephone number 212-1148. Kaning ang programa, di-atod usap kaninyo ni Vice Governor and Presiding Officer of the Sangguniang Panlalawigan, ni probinsya sa Zamboanga del Norte, si Honorable Senen Angeles. O padayon po ang ato ang hawak kamay sa Kalanguan sa Segundo Distrito, ato kaning major sponsor, labi na nag-start karon sa 2016, si Mrs. Glona G. Labad-Labad, ang asawa sa ato ang incumbent karon na Congressman. Ihatod sa piling ng programa sa atong presiding officer, Pro Tempore Chairman, Committee on Finance and Appropriation, Pro Tempore si Honorable Julius Lapidkit, o ang Chairman sa Committee on Finance and Appropriation, si Honorable Romulo Soliva. Salamat sa inyong mga pinaspungan ni Ato ni Agi naman pagselebrar sa Pasko sa December 27. Nagpasalamat usap kita sa J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer. Nabalikan kami mga fruit seedlings at a low price. Kung gusto tag ating mga negosyo, kabahin sa prutas, gusto tag mga seedlings, at alam ang J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer. Kanina himutang sa Barangay Galas. This is owned and managed by Mr. and Mrs. Porferio Necesario. Masalamatan mo sa kita ka Atty. Vicente Bebon Palisado na sinabuton kung maalagaran sa tanan, ikan sa pamilya ng Tigdok o Tarong. Mamulansad, makakongresista sa first district sa ato ang probinsya. Okay, dito pa rin pangampanya information na base sa mga nakafile sa ilang certificates of candidacy. Sa pag-aning, wala ka malumpanya, pero kanunay nga nag-sponsor si Atty. Rolando Benitez Lieves, kani provincial governor o mubalik pag-alaga pagka-gobernador. Nagdala sa pamilyon nga
una sa tanan ang Ginoo o ang katawhan. Pasalamatan ko sa kita sa personality na rin, no, na medyo nalulong na kayo nato, no, si Engineer Gilbert Sherez Cruz, negosyante nga dunay tingkos na pagmahal sa mga kabo sa probinsya. At kami ang maabot na dapong kalabuan sa segundo distrito, luman na dapulong ng kumustong paalagan ng progresista sa segundo distrito. Yes. O ang National Grid Corporation of the Philippines, Jules, palihog ka. Adunay ipadangat na impormasyon ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa niaging simana, naka-experience sa mga fluctuations, no? So, kada fluctuation, NGCP or Zeneco, nakapuntaw lang ako rin daan sa mga gawa. Pero nagulutan, so pamahiabot nila ang kauban sa PIA, samtang nagpahumot pa siya dito sa gawas. Mula lang tayo, i-fluctuate gamay nga ito ang kuryente. So, mula nagpa-remind na ito mga taga-NGCP nga ipahibadot na sa automatic paminaw sa mga resulta ng programa nga ang pag-bookback sa mga tower sa kuryente, illegal ka na kung ka na adunay mga multa na ipahat, basta po ang pagkapriso. This is according to Republic Act number 9372 or the Human Security Act. Ipahibalo lang namin dito, wala kayo ni nagpahitabo dito sa ating probinsya, pero dapat po natin isabwat sa ato ang mga isuna, kaigalaan sa ibang mga regions sa Mindanao, na mo-report kung aduna tayo na matikdan ng mga ligot sa mga elemento, mga individual, mga murag kanila ilang grupo ng atong mga towers. Ato dayong i-text sa numero 0917-879-1077. Akong utruhon sa hinay para patunay mga ballpen, mga papel, atong ilista kung kinsay text kung nakatay mga matikdan na mga dautang mga lihok na magubang sa ato ang mga towers sa NGCP. Again, text lang sa numero 0917-879-1077. Adunay press release in English, akong pagkabasa ko ng NGCP, ipadpad ni sa pinilungang Bisayaon niya, mag-edit ka ha, o Mr. Pons ka. Ako alam niyo na that Mindanao is facing a possible grid collapse. Again, sa NGCP, nag-ingon na ako ang reyon, no? Nadungog ko nato ito na nakita ko sa TV during sa mga news karon sa mga that Mindanao is facing a possible grid collapse. If the situation persists, since there is only one line remaining to deliver power from the Agos Hydro Complex, the Maramag Bunawan 138 kV line. If the said line is in any way compromised, no power will flow from the remaining Agos Hydro facilities to south of Mindanao, where the bulk of power demand is located. The resulting imbalance between the north and the south portions of Mindanao may cause the system to collapse. So both Davao City and General Santos City are located in the south and are in real danger of being completely cut off from the bulk supply coming from the hydro facility. So pagahit ko no sa supply o sa demand, pasabot ko natin maayo ni mga Basta in a nutshell, ang buwag kasabot sa National Grid Corporation of the Philippines, tabang bantay, mabigyan tayo kita, patok sa mga dautang elemento, sa mga kadudahang mga tao, na dunay dautan, ng mga hunahuna, na bumba o musabutahin sa atong mga power lines, transmission lines, na ginumala sa National Grid Corporation of the Philippines. Kahit parehas ang sa December 24, nagibubahan ang tawag ito na nakaapiktar sa August 1 o August 2. So, na-isolated, no? Ang ito nag-suffer kitang blackout. So, pag-pahinti ka nila, pinakay, abong eleksyon, kung garap ng mga tawanan ni, muna nga, kita din apilta na mag-suffer, no? Ano mag-brown out na mag-blackout pa dyan. So, tabang lang nato isip law-abiding citizen. Kung natin nabantayan, i-report tayo sa mga tunggan na otoridad, military man o police, or even sa itong barangay na mga, o katong text na number shows, 0917
Stay safe. Stay safe. A message of concern from the National Relief Corporation of the Philippines, from Miss Elizabeth Echay Ladaga, the Corporate Communications Affairs Officer of NGCP in Cagayan de Oro City. Mauna siya. Saan pa na? Nagating salamat sa pinaskuhan nato ikan sa National Relief Corporation. Yes. Pinaagi ka ang Echay Ladaga. T-shirts, yes. calendars, Yes. Okay. ang calendar para mag-remind nato kanunay nga sa dagat sa panahon nga dapat magpinantayon kita sa ato ang pasilidad sa NGCP. Sa t-shirt para po mahibalaan sa ato ang matagbuan din nga dili lang ang kaning informasyon nga ila ang gusto i-disseminate, dili lang para nga magtantay ka, para usap, nga masabta na doon ayun na yung mga pangitabo, mga power fluctuations. Okay, ginato na sa kami nga ang programa ni Mrs. Natividad ng Bayubay, Quezon 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, the Department of Education, Zamboanga del Norte. Ato ang mga sponsors, naglato ng usap kang Attorney General Jojo Lapikit, City Councilor sa Iyong Panglunsod ng City, Honorable Ronilio D.E. na usa sa ato mga panelists usap, Board Member, 2nd District Zamboanga del Norte, the President of Regional Board Members League of the Philippines, and as I have said, usa ka panelist sa Kapiyan sa Dipolo na dapat mag-lead kung magsugod na ang kampanya. Honorable Ruben P. Gregorio, City Councilor sa Iyong Panglunsod ng Dipolo City, Mr. Joffrey Zayas, Community Environment and Natural Resources Officer, DENR sa Isabel Dipolo City. Pasalamatan sa kita ka Mr. Muhammad Gasset Adju, Provincial Agrarian and Farm Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform and the Opisina ng sa Santa Isabel Dipolo City. Okay, thank you so much sa ato mga sponsors na mo'y nagalang pinatuloy sa ito ang kapiyan sa ito matutulog ng kanan. Ako lang yung greetings na ito kang Rudy Agarida Elisa Luna sa New York City, USA, ito kang Vicente Agunina Jackson sa New Jersey, USA, ito kang Lady Arenta, Senior Nurse sa King Fahad Medical City, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ito kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, ito kang Richard William at Jennifer King sa Ona County, Northern Ireland. Kumpito na, Pangitag Canada. Okay, so makatuaw ato mga kanunay nga nagpaluyo sa ato kapiyan sa Dipolo. All over the world sa ato ang live streaming. Salamat kayo kaninyong tanan sa inyo ang pagsalig sa ato kapiyan sa Dipolo. Kay daghan ninyo na ako mag-update kaya sila mga balita kahit sa itong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ila lang kayo i-click ang kapiyan sa Dipolo sa YouTube. Kaya nakita nila dito talang mga guests kung uban pa kung atong mga gihisgotan matagdungin ko ka talang. O na ngayon sila nga matugpa nila mabuhay sa kapiyan sa Dipolo. Thank you so much for the vote of confidence. Trust and confidence. Ngayon, atong tabalo rin na nag-text si Attorney Mato Barinaga na hindi siya ka-ari-diri kaya tungod kayo na siya appointment, no? So, muna nga, yes, wala siya maka-ari kaya busy siya kay Jim kung sa College of Law kasi sa Memorial State University. Ngayon si Mr. Roberto Pinso, ito, Executive Assistant for Nagtinig Good at Nagtinig Well siya. So, murag, obedius na pwede siya. Obedius, wala ka-ari, di ba? Okay, so ato yung policy ang pag-iabot sa ato ang tabian ng panelist dito sa Philippine Information Agency, si Mr. Alfonso Ponso, the Ponso Reporting. Okay, salamat sa pagbuntag sa pangusita ng buntagan. May buntag, ang Julius, yung muna impossible, o si Ma'am Myla Pabigona. Dilon, ay Dinola. Dinola. Muna, tabian mo doon. Og may mundo sa kanang isang sikapiro og belated happy fiesta sa pagkaulong sa pamilya sa Central Manang sa kahapon ang pinagalutan dito sa sentro sa Tarokya o sa mayroong pagpamarkang alang sa for the first time adinay kagayon na Mundial Parade karong January 17 gikan sa tulay sa turno padulong sa may dukuanan sa tambak
ang galang ko nga itong patron o kapilya. Yung patron sa patron ni Gaminas ng pagkakaroon na ini sa atong naso. Usa, ilus ka na sa papangulo ng University of Rigos. Nandang alam sa kagaling Budo Prestan o Saray karoon na January 17 sa pagpatuloy sa kapistahan ng Senyor Santo Niño. Usa, congratulations sa atong members of the National Police sa Buanga del Norte Provincial Police Service, si P.O.1 Cheryl Kahalin Junis na top 4 sa unang mga umahan ng PNP Promotional Examination at October 25 sa tibok na siya nagkakwa siya rating 86.6 out of the most sa mga evaluate na 70. So, di ka ng kananda sa kapilan sa Iporo o sa Liberato sa Buanga del Norte Provincial Police Service sa Pangulo ni Police Senior President Edwin Wagan. Congratulations. May punta sa Pangulo. Okay, dagan kayo salamat. Wala matakatin sa tuwag advisory council kahapon. Okay, sila may grupo na ito. Debate of politics na ito ang chairman si Pinagulang Salita. So yes, so sorry kaayo. Pero yes, anang nga tapasayo ang hapon na makakatin sa Provincial Advisory Council sa Pilipinas na meeting. Next time na lang po. Okay, so kaya na rin atong ipaabot na po nato si Lourdes Capiluna, ang ato ang chief sa ICC Division sa City Hall, City Government of Ipolog naman, si Alexander Batilong, ang ato market supervisor sa City Government of Ipolog. I-confirm ko sila boss na maari na rin itong sa ato ang tuluman ng kapiyan sa Ipolog sa Lugigruha. So atong ipaabot ko rin, kung nag-monitor sila, naminaw na sila karon, inapunta nga, maanin na kamodere sa ato ang video sa Camila Hotel 1 aron magkabiskot na kita kabayan sa inyong trabaho diya sa City Government of Ipolog, si Alexander Batilong, Market Supervisor, o ingon man si Lourdes Capiluna ato ang Licensing Division Chief. So, naano na dito, abang na ito ang mga taga-Department of Trade and Industry at acknowledge sila ang pagyabot ni Myla Dinolan, ang ato ang Trade and Industry Officer sa DTI. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan sa Ipolog. Hello, good morning sa ato ang paminaw, no? Makasalamatan kayo ni Aling Kahigayunan nga. Bahina po ito sa radyo nagawagan. Kaya sabi ha, nagkugigid na kanatindahan na muna gusto pero mas maayon yung dali para labi na mga negosyante makadoon. So, ang grupo sa Department of Trade and Industry sa makausap, magpahitalo sa mga negosyante na ang ilang mga tindahan, ang ilang mga negosyo, kinahanglan din ang inihistro sa DTI. Kaya ang inihistro sa DTI, hindi na mahal. Malabo naman na kay valid for 5 years man na siya. And then, kami kung inyong inihistro sa DTI o kanang business name registration, kung ito mga business name registration, required po ba siya sa inyong pagkuha niya po sa business permit o kanang ito ba po mayor's permit. Dahil kanya mga, kaya pagod siya, number 1 na siyang requirement, kasi nakatong paglukat sa inyong mga resibo. So, ang business name registration, number 1 requirement na siya. So, attention, katong mga nagaplano o katong mga tindahan, ibigay katong nagabutang na o mga signage o mga karatula na wala pa marehistro sa DTI. So, bisitahin na ganun mo ang buhatan, tupad na ikaroon sa opisina sa police. O, gilit ko muna po sa police, ang mga tapat na. Okay. Ako, personally, nagpasalamat ko sa ito ang panilistery o ito ang instant kanang guest of horror na si Julius kay siya gintama na po paglukat o business name registration, no? Ano niya atong kapihan sa Ipolog muna nga kita ilit ta pikit ilit po ta sana fly by night kung ilit legal kita nga exist, no, as a media nga program sa ato ang Buanga del Norte. I don't know ako ba na ana kay naman jud ko official visit. So makatransact sa uban. Yes, so makatransact kita o business, official business in any office
ang any establishment diri sa atong lalawigan sa Bukal Rio to luman sa tibok Pilipinas, no? So mara na napasalamat kong Julius karon mo ni ato ang one way of saying thank you on air to Julius. Thank you for the hindi siya indispensable din siya sa kapihan sa Dipolo. Siya gitabang na ko ini nga ma-register ang kapihan sa Dipolo. Salamat po. Yung bang na impormasyon kung pagpasabot, business name registration, irehistro ang ngalan sa negosyo. So kung ato kita DTI, dili ta makayong permit. Ang permit o ang pagtubo or pribilehiyo, ihatag ka na sa local government unit. So kung asa mo na tilong, kung asa na mga negosyo na locate, dito mo sa LGU, na Piñan, at mo sa LGU Piñan, sa Dipolog, anamon sa Dipolog City Hall. Ang business name, usara na siya ka-requisito. Kumbaga sa tao, hinganlan ka. Para manaakay ba ito ang distinct personality, gibunyagan ka. So, di na siya yung lisensya, di na siya yung permit. Nagkuha lang kag ngalan na maukay itawag na kanangalan. And then, katong naako na siya itawag na scope kung sa paggamit sa business name. Natin itawag barangay, city or municipality, region, o nationwide. Okay, kung sa libot, pasabot man anak. Sa balaod, no, kanang business name law, kinadilit ni mo paggamit o ngalan nga rehistrado na. So, panang, sa kaning adto, kanang wala kay bago nga guidelines para masabtan na ito, no? Kanihali lang ni siya informasyon para sa mga negosyante, para po sa mga konsumante, customer, kay naaman tayo katungod na sumbong nga naalag ito'y tindahan dito, gagamit o ngalan. Pagbalik na ko, nalain na ko yung ngalan. Pagbalik na ko na ako, sunod, ito yung ngalan. So, kulihin na yun. Okay, kumbaga, kung sa tawag pa na, muna yun ang alias, nagbuan kay naa siya mga modus ipanghimo. So para proteksyonan ang mga konsumante, una nga na business name registration ang DTI nga kada lugar, kada establishmento, kada building mautoy iya ang ngalan. No, balik ta sa imong nakuan mga scope. Ako lang daw kayo ito sa ano yung tatutulungan sa host. Dapat include kanang barangay mo daghan kay sa ng sulbong niya. Murag basta lang kayo gidala ang tinda. Oo, okay. Ang sa balaod na kaingon nga ginapidili pagbutang o karatula, paggamit o ngalan nga dili rehistrado. So kanang nga naa sa itong mga kabarangaya nga nag-open lang sa ilang bintana, wa man pud gabutang karatula, wa man pud pa sila resibo, wala pa na kaso. So wala yung kiha. Sira-sira extension naman po na sa ilang balay, no? Pero once nidoon na nimo ng mga soft drink companies, telecommunication companies, na itong putangali, manang, ino ang ngalan, dahil butang dito, aring king sa Rizal Store. Kung nagbutang na ka mga karatula, dapat i-rehistro na. So, illegal ang pagbutang karatula ko marehistro. So, kung naay mga personahin sa DTI, hindi ka mo rehistro, tangtangon. No? Mo specific lang takaron. Ukay-ukay din bago sa Quezon Avenue. Nabutang sila ukay-ukay store. Ginadili, wala pa rin marehistro kay una sa tanan. Naapin mga names na dili registrable. Dili siya pwede. Oo, kanang ukay-ukay. Dili na siya pwede. So, mo na-histro ka nato kung di pa maabot sila mga Lourdes, no? Ang mga detali ka itaan niya. Naay mga ngalan na dili allowed. So balik na dahil dito sa school. Kuhan, kaya naangay mga bastos na kailangan iyo palitan o diba? Imo ang ngalan Roger, imong Jer. Hindi ka pwede mag-Jer store. Diba, sa mga nangyayari nato, maunod ang connotation. Pero actually, nickname to siya ni Roger. Pero dili na allowed. Dinabilin po ang pagsakay sa mga establisado ng ngalan. So, di ka pwede maghimo kag tindahan, karinderya, Jollibee, karinderya, tanang ito, McDonald's. So, magdumudupo na lang na imo, pero di pwede pero na ngayon ba na KFC, pero ang meaning lahi. Oo. Okay. Siguro ka na nakalusot, pero wala na parehistro kayo.
kung na KFC karon daghan namang mga kombinasyon sa letra nga nahanap po na sila sa ubang kapil nga dili na allow. Okay, so kani nga ato pasabton to. Sa mga sa itong lokal, Amo na nga Right, resort. right. Depende po na kung saan ang kita gitawag ng mga Oo. So, Kana bitong ay, conflict, ana. Oo. Kaya ato rin ang tigban ng karon. Okay. Kanya, again, naamoy mga option nga kung magparehistro mo, barangay ba ang scope? Kung barangay ang scope, ang iyong ngalan ana, dito rin, naayaw, ang iyong ngalan, butang ka lang, kuan, kanang tomong sari-sari store. Kung ano ang barangay ka na nilidapit sa poblasyon, palitan sa barangay di Kayas, na ay pwede mo tomong sari-sari store sa barangay Punta, pareho mo ngalan, okay lang. Right? Barangay man, hindi lang, allowed na. Oh. Pero kung naanay nakuha sa city, na tomong sari-sari store, then mag-cover na rin niya 21 ka barangay, wala kayo makagamit. So kung gusto ka na masikat na yung ngalan, tuhon, paan na lang national na scope. Why makahimog tumong sari-sari store, at bigyan ko sa Pilipinas. So wala, hindi, noon na siya ikiklaro na karoon, no, na kanapang kay, na ano to yung uban makisabay sa kasikat sa uban. So medyo uban gusto na proteksyonan ng business name, nationwide na lang mo. Kaya naman po, 2,000 pesos plus 15 na documentary stamp, and it's already valid for 5 years. Kaya hatong karuho, dili ni siya annual, 5 katuig. So, dili ko siya yung mahal. Ano ba nga ba kayo 2,000? No, it's valid for 5 years. So, kung dito ka sa region lang, kanay mo ngalan na ikaw agad exclusive makagamit ana, 1,000 lang ang bayad. Kung city or municipality, 500. Kung barangay, 200. Ang EPP Media Services, nagpasabot na edit pahentig tong media services, na maoy kuan nagdalas prangkisas kapihan sa Dipolog. Kuan to imo national, madaboy to imo bining, wala yung makagamit na EPP Media Services. So, ikabalo lang nato, kay basing na pwede original kapihan sa Dipolog, ha? Ikabalo lang So, sa... wag na ang nagpunot ang agtang diri sa atong taga-PIA na siya pagkutana, sir. Kapihan sa Dipologan, wala APP. Okay. Kaning kapihan sa Dipolog is Yan the ang sa name Dipolog ito. of that program. Nga, ang dadala, the entity, EPP Media Services. So, ang programa, dili siya irehistro sa DTI, kundi ang negosyante na maoy nagdala sa programa. So, dili siya irehistro dapat ang kapihan sa Dipolog. I mean, separate APP. Separate. Gayon ko, press call kung sa mga... Okay. Kami, kung na magparehistro, ang tempatong karuha. Wala kayo parehistro. Okay. Dito sa tapos sa mga, yung sa'yo dapat magparehistro sa DTI, basta single proprietorship or dependenyan sa salang katao sa Department of Trade and Industry, kung partnership or corporation sa Securities and Exchange Commission. Now, kanina tawag ng kapihan sa Dipolog, ngalan ng programa, dili na siya parehistro sa DTI, di po na siya dito sa SED, dapat dito na sa Intellectual Property Office. Kung gusto ka nga, maugin na siya ang nakarehistro nga kapihan sa Dipolog. Dahil kung kinisay magdala, business name iya ang rehistro, like EPP Media Services. Ang kapihan sa Dipolog, wala pa po na sa IPO, no? Pero medyo proven na nato for so many years, 30 ka to ba to? Kanina nga programa. Ang gini siya gigamit nato sa DXDR. So, sinabot na tayo? Lahat ng brand name, lahat ng business name, lahat ng program na name. Ay, hatong pagayon sa atong mga names. Ato lang acknowledge sa pag-iabot ni Edgar Sorunda. Guard, go ahead, please. Diyan sa lokal PPP. Si Julius Vega, doon ka ba ng EPP Media Services, ha? Suking nating paginaw sa kapihan sa Dipolog, ito ni Miguel Pagkakagin, nato sa susetak na sa Pagkakagin. Lain division ng kapihan sa Dipolog, Woodstock Business Kapuntaga. And everything regarding business, sa atong division sa kapihan sa Dipolog. Bago pa na ito sa ibang bisita, so nakapag-bisita na panis, ikaw pa ito makabisita. Ito pa niya ito yung pagbutan ako sa natabangan
pinapinagsipa namin ang territory sa kapilang sa Bicol. Welcome once again. It's a beautiful Sunday though. It's a pero okay lang hapon. Then, ubangin nato sa resources sa kapilang sa Bicol. Thank you, Edgar. Go ahead, Joyce. Okay, labi ninyo, kaya wala sila pangutana, ang kamera ni Mayla diri mag-istorya. Dito sa paabot na Important sa sa mga business name registration again. Illegal kung magbutang ka diha sa karatula, kanang sponsor sa mga uban mga soft drink companies, nabutangan nila, na ito mga top-antes, uban pa. Itong sa nato na palihog kung wala ka marehistro, kay it's illegal. So, itao na po na nato balik kung marehistro. Sa'yo lang pagparehistro kung sa requirements, istorya ni Mayla. Ang pagpariso sa inyong mga business name, dali na kayo, di dali na kaabdan o 20 minutes. Basta kompleto na. So, karon, sa tanang mga wala kay business name, so, ilista ninyo yung mga requirements. Una, magkuha mo o magpamagporma sa among buhatan. Pwede na po na pag-apply ninyo, diretso na lang po dayon. So, na-i-form dito sa opisina na mga fill-upan. And then, ikaduha ka requirement ka ng PIN number or PIN number. So, kung naano mo balik na tayo. Kung wala pa, muato na kung nasabutan sa DTI, kay pinatlan na ninyo itong forma, kay pinagalan ko sa BIR. Dito po tagaan dayon, base sa among experience, kapag magkakuha o PIN number sa BIR, hindi po daw nila tagaan, wala forma, nagitan po sa among buhatan. So, maadto mo sa opisina, magpapagpurma ng direksyon mo dito sa BIR. So, balik na po na, very friendly. Direksyon, balik na kayo ng PIN number kung ano yung pag-secure ninyo dito. So, katulad, naatay purma plus PIN number plus bayad. Itong ginagawa ni Sir Julius ganina na scope. So, pili na lang mo. So, ito itong plus taro mo. So, dahil ipat ka scope. Kasi mga ni scope, muna siya reservation sa inyong business name. So, kung gamay, kung mga sari-sari store na wala mo na in branch, kung baka diha na mo ang lugar, diha na mga barangay, o ako planong mabalan sa laing barangay, pwede na mo magbuha o barangay na scope. Pero ibangin nyo muna, ako gusto ko na ako ang nagbibinala na, wala laing makaputla, so bukuha mo o national na scope. So, kanang national na scope, ang advantage kung magbuha mo dako na scope, inyong lang na reserve na ito siya nationwide. So kung nakarehistro ng national, hindi na ay naintindahan na nagagamit atong paniya sa inyong alam, illegal na ito sila. Pwede na ito ninyo sila mareklamo o makiha. So, kung barangay ito na scope kami, atong basaro ng istorya, kanang mga scopes ko panalitan, especially katong mga negosyo na ay mga branches. Importante yun ng scope ko na po kay panalitan na may establishment dito sa Nipolo, naabo dito sa Manukan, naabo sa Sindangan. So, regional ang inyong coverage sa inyong negosyo. Mag-suggest dito sa opisina na makuha dito po na scope kay kanon sa usan naman lang kapatid ang nagdala sa inyo ang lain-laing tindahan. Dahil, okay, kung tagsa-tagsaon ko dyan ninyo, madatan ko sa bayan ikaduha, ang papel ninyo, kuha na ba, mag-lusod na kita karoon kung lagi na katong mga sa una nga. Ang laing mga system, ang daan na system sa DTI, kada tindahan, tagsa-tagsa dito ministro. Pero karoon kay bago na sa Philippine Business Registry, kinahanglan na siyang iusa, ilabs mo na siyang gawas kining scoping. So, in-renew niya sa iyang kita na siya 5 ka-establishment, in-renew na-expire ng isa. Ang mahitabo iha, dili kayo sila ka-apply of renewal. Kinahanglan, i-cancel na po itong ubang nila na mga branch, makuha din sila o dako na coverage. So, mo na siya ang beauty sa scoping o kanang scope ng barangay, national, city, or municipality. Ay, pagkakang sa Edgar? Gagahan. Salamat po. Matala lang po, curious lang po ang Usay. Ito po, national siguro, regional, o local, ganyan ba? Kung usay, nabitong lang ang alam ba, wala lang na alay, nausog gamay sa nalang lang, o gamay lang, the same ipan, okay na balik, ako dami ba po lang mga ilan.
Tapos ito, naglamay-lamay lang ito siya sa daan ng rehistrato. Depende na sir. Kung sa mga ngalan na nagkakatiki, sir, katulad yung dili siya kanang dito sa existing or kanang mga business name na established na o siya lang katulang certain business owner lang ako na nagbikid-bikid kita na siya store 1, store 2 main good na analan good niya na buwalan ko ibutangan o additional para lang mo lahi siya gamay sa registered na daan. But it sounds the same. Sounds the same. Kanang mga sounds similar. Sounds Mga like. Naiubat gani utron lang ang mga spelling. Ang ato magong system computer, no? Wala na iutok. So, naano na sa business name teller, kanang gitawag na po mga assigns sa provincial office, kung iaabang itugot for dili. Pero there are pagkadaghan na magutang mga enterprises in the Philippines. So lisod na karon makakuha bitaw tong exclusivity nga ingon ana no. Mag-cite for example, Chopa Hair Vent System. Karang bitang nagkuha nito mga wig. Nagreklamo na siya because in some other place in the Philippines na ay ngalan na nagamit og hair vent. Pero lagi ang wala diri Chopa Hair Vent System, Chopa Hair Vent. Nagreklamo siya, wala ko siya na pursue na case because naamang ko'y nasumpay before for a fix na medyo layo-layo rapod. Pero hindi mo mag-claim na siya mo'y nagkauna o gamit sa hair vent, kaya exactly hair ventilation daw, short vent. So wala ko siya na pursue na case. So inana, no? Kanang mga example na pakwaan gamay, pakapinan gamay, nakisabay ta sa kasikat sa ubang establishment, ang computer, kung maalaw ra, okay lang na siya. Naalam ko yung uban ko na gusto nila i-protect nito nila ni sila mo file and then magati pa sa proseso dito sa head office sa Manila to do the decision kung ipa-cancel pa itong lang awat-awat nakisabay sa kasikat sa uban. Naalam ko yung mga cases sinunana pero dakong proseso kay again, dili ta makaklaim na exclusivity ang name na ay mga dagang argumento kabahin ana. Importante ni again no, ang business name registration kay kung di siya nakabutang na owner, legal siya na owner, naabay mga issue na dayon nga namatay ang owner, kinsay mo sunod, dili na imo na api kay tanak ka, api kay asawa ka, ikaw din anak, naatod tayo disunod ng proseso. Kada yung namatay ang boat ginikanan, na nakarehistro sa usa ka ginikanan, na yung ba tumutunga lang sa opisina kay sa iya ng ngalan, dili na siya basta-basta, kay di pa ownership of the business ang nakasalalay niya. Okay. Thank you so much. Ato pa po yung kadyo ang atong magsita ikat sa DTI. Ato lang knowledge diri ang giabot sa ato ang market supervisor sa Tolog City Public Market, si Mr. Alexander Batilo. Good morning and welcome to Kapihan sa Lipaw. Good morning karon-karon. Ako nayo ko daw pa sa iyo na nalink ko kay ako na una ang atong trabaho no. Magiging problema labi na karon ng linggo buntag sa iyo. Kayo problema sa merkado na kinahanglan nato taga-agad. Napatay na laing na extracurricular activities na kada domingo atong buhaton or in fact kada weekend. So, may buntag ka natong tanan, labi na atong mga naminaw, mga developments, may buntag ka natong tanan. O ako kaya ng pasalamat o dalipay nga invitar ko para nga kung sa po yung clarification na ato ang mahatag sa ato ang katawhan, ato ang mapahigayon pinagi niya ini nga forum. Salamat at may buntag. Okay. Tawag karon, ato nagigag sugdan sa pagdamo-damo sa mga tanan ay makahulayon nato ang DTI. Okay, kamo, una mangutana. Mangutana ang taga-DTI sa taga-Mercado. Sige, go ahead, Joe. Sa aming isulti no, ang business name registration, kinahanglan na siya kung nagputang tag mga karakterari. Dili sa atong probinsya, na ang mga market stall owners, market vendors, stall owners, ang ilaang ibutang ra stall number and then kani. So, kung sa may requirement ninyo diha sa public market, kinahanglan pa din mo atong DTI na name, na business name registration, or ginaalaw ra ba lang sila ninyo na
kato lang, only the stall number ang ibutang. Again, no, akong baliton, ang sa balaod, kung magbutang na kagngalan, rehistrado, pero kung stall number, okay lang ito wala na stall number. Okay, so, diya sa merkado publiko na to, Mr. Batilo. Actually, pag-assume na ko sa management sa merkado, kita naman na nalagyan yung mga alandaan. Karon is, ang problema kay nauban na lahi na po ng tag-iya or i-assume sa anak, so magusog-usog. So makita ninyo karon nga, ayaw ba mga stall na walay ngalan, kuwan lang, pintalan lang nila, pero pag-assure sa public na tunay mga reklamo is among retain ang stall number. Kaya wato po kabalo, wato po deeper o kung sa'y behind anang pangalan. Kaya naman ko kuha na to sa mga business, sa mga private business na to, di ba naman yung i-register ng pangalan. So, karon ato ang mag-clarify o kung sa gina. Karon pa po na ko mag-clarify o kung sa behind ana, na bagay mga balaan ng sundon. Pero so far, ako is para na ma-assure ang buying public kung na sila yung mga reklamo sa usa ka stall o i-retain na mo or amo yung i-require sila or amo yung i-pag-iuslan na na-agree stall number. Para nga kung na yung mga reklamo is makita nila nga, sir, ang stall number na ako yung problema sa iyang timbangan, ako problema sa iyang baligyan. Sir, ang isang ka stall, usa ra din ang pwede ko gamit, dili pwede na i-sharing na stall number 26 sa buntag, kung saan po siya nga meat dealer. Pagkahapon, lahi na po na ngalan ng meat dealer. Posible ba na duha ka entity ang nagamit sa usa ka stall? Duha ka tagiya sa usa ka stall? Usara ka na, kaya nakaregistroan as a business permit is ang original na tag-iya na yun. Pero kani, karon ang tag-iya, sa buntag siya na maligya, pero dili pa mo din, makanabaw alas 3 sa kadlaw niya mabot sa gabi. Actually, nana sila yung helpers. Kunya, muna ginawa ko, mga swalay. Ang nakarestro na siya as helper, kuhaan niya po na siya, kanang legitimate niya po na siya, kaya ilan po na gilupatan o meat handlers permit. Actually, kaya pa nga mga nang trabaho ay kagikan sa nagpatay sa hayop, hantod sa naghiwa, hantod sa nagkakot, hantod sa anak, nana sila ng meat handlers permit. Iparehistro po na sila direct sa city government. So, ang tag-iya yun, tama na siya ka mga kinarugay-rugay alas 10, na ayawan mo, abot o alas 12. Pero kanang mula ito ka na pagkahapon, kamay na lang ang tag-iya, o tunod na lang, duha na lang siguro ka mga na original tag-iya na ni Kuan. Pero kanang mga tag-iya na, wala po na nagsayo. So, karon ang mabilin ang ilang mga helper. Ang tawag na ito na sukatasyon na is mga casual. Actually, ang registration na is helper nila. Ang permit nila is meat handlers permit. So, kauban na sa ilahang business permit, kaya ginugatan na tanang mga, for example, sa karnihan is kanayang mga helper nila, ikan sa maghiwaay, maghaputay, anak tanan, di pa magatan ang meat handlers permit. Sa una, may bawala po nga ang kuan, Meat Inspectors Association below. No, ito, NMI. Ikuan na sila, ginaseminar na sila. Huwag ko kabalo, mga tanatan ng Dr. Karon o kuan ba, kanang ipadayon ba ang seminar. Kanang dapat ko na sila seminar. So, kabahin sa punto nga duha ka buok magamit sa usa ka stall, dili na sa pwede sa merkado. In fact, naagin na siya sa market code, kunya na po na siya sa list ng pwede. Pero, makita na ito, nabisa wala na yung owner dyan, ayaw pinuli dyan, kay ang registration na is helper. Okay. Sa dili pa kami pala yung talog lang, yung nalis na muna na po, ang pag-iabot sa better late than never na musipin na presidente sa Repolo Consumers Watch, si Mr. Michael Malaka. Good morning and welcome back to Kapihan sa Repolo. Good morning, Edith, our Umano. Kung sa tanang tigpaminawan nga ito ang paborito kami file tayo nga programa ang Madomingo na buntag sa tanang tigpaminawan natin managing site.
Okay, Ryan, Tods, go ahead. Kami sila for based on experience. Kaya akong puntang gamihan na itong panahon ng Sogaraw Tapa diha sa Buta District. Ang hindi mo good practice, nun, ang mga original owner, wag naapa na sila sa'yo. Then, kapag ang ilang tuhod sa kang nindot sa pwesto, murag bilang panahon, dali mahulot ang ilang kami. Then here comes the Manuswalay from the other store. Diha i-display ang iyang kami nga kinuha ng sila yung gusto, ano niya ang gusto. Alaw mo na. Dili, I draw kung alaw, basta kay muna yung nagpanggita mo. Masuk ba ito? Ay ko ba ni Mr. Alex Pilo nga nakapalit ko diya hapon na isaksak sinagol ang karne, lagan o tambok-tambok pa. Unahin ko nga, hindi ko nasubot ani, kinanglan na. Kung siya akong palito, mao din ko ang inihatag ko. Kay, kuwan man, madaot man ang inyo ang negosyo ano na nga mag-ipaglipat ko, gawas ko dito piki ang akong kwarta. So, ako ipalit nga kuwan, nga karne nga kanana pork chop, dito mo at kami dito barubang na pagtabok mga lusay-lusay. No, kay kada magilian pa rin, kita na rin sa kurang timpangan. Pero di sa gula na rin dito. So, mubakay pag si Julius. So, is kanto na sitwasyon, Sir Alex, no, nga ang na-stall owner and then nauto yung business ni sa kumbaga sa balaod, kung na mo reklamo, katong na rin sa business nito. Unfair ka niya, siya pa yung nag-rehistro, dahil nagkatong sa hapon, inidirect ko siya mao, nga sabay proseso na i-adapt na ko niya. Sa disciplinary action, sa konsumante. Kaya, nakamay katuyan sa business name na ang konsumante, kung ma-audit ko siya, kasi balikan kung doon ay pasalamatan o reklamahan. Okay. Sekarang nila sa experience ng reklamuhan gitu. Actually, inani yung nagdalo. Kanang helper nila, ang gitawag ko na to casual is under the direct supervision and responsibility of kinsa yung nagparehistro na. Kung ang storeholder iyahan ang casual, di actually, kanang nagpaligya dia, wala may gawas dia, kay registrado na sila tanan. Kanang gikan sa laing larisa, munay kanang matawag na to kuan, kanang limon-limon nga gikan sa laing larisa. Pero actually, ang naay daghang mag-casual na kanimang kanahing gabi naman naa sa kilid dapat. Kay siyempre, sa hapon, wala may madto sa suok-suok. Actually, kung ang nasuok-suok po is ang mga pulsera ito na dinagpo nila, anak nga pagkuman galit, kana sa suok, mumulay galit mo, murot, kaya kana mo sila supply ang mga uban niya, para ikaw, na tayo dalang ihaw baka, o niya, kato siya ulay ihaw, mo, sa center mo ha, kaya bang mo, kaya po angkat ko sa imo ana. So actually ang mga dagkong kapitalista diya na muihaw, di pa tanan sila tanang ihaw. So kung nakay baka nga daghan is katong sa mo kuan na lang mo ambel dito diyan ibaligyan. Mo na siya. So ang mabiling nga mga store kani yung nasa kilid ginagyan sa tao. Dayon kana sila kuan ko na sila kana masugalan na ng ug asa dili pa na sila pwede magamit sila ilabi sa kasapan sila to. Anak niya uman o sa uwan, ilang na lakan nila ng kawantay wala nga, o ilang utang na uwan, hindi na nila magamit. Kanang nga yung open niya, mo ginaiyahang, helper ko siya, anang lagi sa ha. In fairness po noon, kanang actually kanang nagpagitalo na chicken sa lang gamisan yung kami, tapos i-display din mananggit before doon na siya sa original kasi kaya pa-display ko siya ng lamisa, muna mo ko rin siya experience. Ang sa nakita para ko inani, ikaw na nakidahang karni, o niya human, na imo ang helper mo, ingon siya na, sir, ako kuhan ka na, masunalan mo, taman ko hapon. Ikaw, sugod yun, kaparohalin din, madili ito mabahaw. Pero, imo ito ibaligya sa laing lamisa, is, kuhan to siya, kaya masunalan ng, ginalan ka, manigsapot at itong kuhan, otherwise, katubig siya manubag, kung may problema. So karon inani ang nitabo. Ug naay problema, labi na nga mo kana
Agad pinato ang tanan nga kung mga problema dili ninyo konon kanang usangan ng lumon lang inyo ibalukod sa otoridad. Dili sa radyo. Kapit sa opisina. Mas tayo nga ikapit sa opisina pero direkta mo sa radyo inyo katungod mo yun na pero kung inyo ipaabot una sa opisina ang action to sa opisina. Kung gusto mo dali ang action ato mo sa opisina mas doon mo na opisina na sa istasyon sa radyo. Pero matapos sa radyo di po na sila nila po na sila tugnan katungod na sa ang tao. pangunta na kung naay reklamo naabada yun immediate action ang inyong opisina naabada yun mo diha nga mga tinugyanan nga ilang istorya. Kaya kasi kung ang nireklamo badali kay taga-barangay, diwan, pogo, nasa kapit, then tapos walang dihay nga mga tubang kanila dahil sa inyong ang opisina, so useless ihapon. Actually, ikan sa Kadlawon, taman sa alas 5 sa hapon, naagyo'y field inspector. Huwag na po yung mga lain ng mga problema, regarding sa mga timbangan, regarding sa mga sayo pang sukli. Mga lubog ng isda, na si Marvin, na biktima sa lagi simana. Sige ka na ito ng Janabit, kinisa. Ay mga watchman, nga dali maadto. Ay mga watchman nga doon sa parkingan, ay watchman nga sa Luyo. Naadoon sa timbangan, nagyatag sa DTI. So kana sila. Dahil po, musaka po sila sa opisina, o niya, mahita po nga, kuhan, alas 5 na, sirado ng opisina, rin ako kayo number na kaya. Ako ang cellphone number. Anytime, 24/7, pwede ka panawag na ko. Para nga, okay balo ko, dahil o kinahanglan yun nga ato na ko. In fact, ay daghan. Magalit o tawag. Sir, naman lagi naman lagi tuloy diri. Ingon, nagbata ng tuloy. Dadi? Kaya di ato sa opisina, wala man sila. Sirado naman dahil. Sabado, binakaroon, Domingo. Kaya ganinang, kuhan, ganinang kadlawon, ibukaw ko kayo na na ako ng lupoy. Giban nila yung tuloy na lupoy. Masalamat ko. Saan nagpay to? Salamat kayo. Ako ang rin tawag ng watchman. Huwag yung matabang niya ako doon. In fact, kahapon, alas 12 sa Otto, alas 11 na nag-text daan. Sir, ingon ka kayo ba ang tuloy? Ano naman lagi lupoy na rin? Lupoy na ko na, ito makasapan ko rin. Kaya ito ginako, nakita na ko na ito nga ang bulinaw na isagol ng lupoy. So, ang kuha na standard operating procedure, ang bulinaw rin bigyan. Ang lupoy din yun. Lupoy sa tuloy. So, kipagawas. Hindi ba rin, pero kung pinatag, okay lang. Pangatag for consumption, ito sa, inaalim mo rin. Inaalim mo rin. Naamag yung masagol. So, ang instruction ni Mayor is that dili iginasya i-display sa merkado. So, inuwa na ihatag, pagkakaroon sa mga tao or ipamilit sa mga... Sa dili baligya. Ay, baligya. Nakagintlo. Una siya, kahapon, mga alas 11 ito. So, nabot ko dito 15 minutes. Obligado ko pa ito. Ito pa yung sa tanan. Na akong trabaho sa merkado is dealing na siya 8 to 12, 1 to 5. 24/7. Pwede mo manawag mo, ibutan na ako ang cellphone number niya. So, anak ko pa na nagdodoan, resistingan nito, textingan nito tawag, hindi ko maabot na dito nila na pugunin niyo. Ayun, pumunta na punta. Kanang kasana na mga dupot na isda na padayon na mga kung nag-display nila. Kanang Ibala lagi ba? Isang bulan. Kaya kung kung kapalit ko ito. Paano ba? Kanang samin ba? Yung isda. Palit ko sa kanilo. Lapas kayo sa babaw. Pag utang ka na sa silupina na tayo, naman na sila lang nga, kapiglos para rin, yung mga day. Kung nga day, ka na pwede ko, tuaan yung ina, o kanilawas na lang ako, kay masakit yung ba akong ina, masakit yung ba akong tao rin, mabubuhat ko niya. Iuyo ka rin sa amin, dahil doon. Then tapos inuwang sa bulan, pagpili lang ka, sa mot, masakit yung mga tao. So ako yung parimove niya, ang nililamas na sa mensahin. Kaya bayan ka na ang mga dito sa bulan. Inaana nga mga instances, kung saan mo ito Kumbaga si Sir Alex, discuss na ko na sa una na unsa ba yung mga legal na reference para na ako'y habol ang atong market supervisor. Nasa Consumer Act of the Philippines, mahulog man na sa Deceptive Sales Act o kanang limbong, deceptive kanang limbong, kanang mga uwat-uwat, pangilap.
So, ako na usap ang isumban ni Sir Alex nga kay daghan bitaw ni nana. So, isa man tayo, it's issue. So, na-illegal na provision niya, na Deceptive Sales Act. Ako, nagkagitan nung kanina ng similar nga kadilista na pwede manulso kung siguro yun. Yung paripareho, paripareho kasi katagaas, yung paripareho ang piyang profile, yun ang mahagag kalagitan. Gawasan ng mudrong kaya maklaro makaya nga identity ko para sa luwal. Yan yung luwal. Okay, Alex, please. Actually, kung naalam mo dito, no, dili lang kay kana nga mga problema mo napag mas labi. Kani among i-evaluate sa tanan, ha? Sige, naroon nakakantay. Kanang ingon sa misrepresentation of displayed merchandise. Daghan yun na. Kaya baron ako sa tanan nga sa merkado, na ako yung hibawan. In fact, sir, di ba nato ko 3 months ago sa inyong office, ngayon din ko sa kopya sa Consumers Act. Ano man, nakita na ko na naay mga misrepresentation. Pagbantay mo, labi na ang hiniwa, kay kanang hiniwa ang isda, o niya uman pula kayo, nakita na ko nga ilang gilugan o dugo sa anon nga origin. Una sa English, para lakas ng taon. Actually, ang sugapod nga tabunan o kulang ng silupin, nahitabo niya ko na. Muna na ko si action. Muna to ako ang action. Ito sa DTI, namutanan ko sa niya sila na para pwede na ito ni kasuhan. Dayon, ang merkado daw kayo, o niya human, hindi mo na ito nakutabang kubatay na nang kinalang ko sa panabang sa consumer. In fact, daghan ng mga consumer na na-exercise na ilang katungod. In fact, i-file sila o bisag text na lang para hibawa na mo. Pero gusto kita, mas mayo nga natay ma-prosecute para nga masampulan ba? Kaya ito na ko sa siniligan o sabi, ako yung bukihaan ni. Ang naagay sa kuwarpo balaw, kinahanglan man katumang kuwan. Katumang, pinringan man. Karoon, ingani ni. Kunya sa tamang sa ito yung sami-sami na. Kaning ito ang mga isda nga kuwan, kaning sambagon, kaning pirit, titina di kayo. Pero kaning, napay ko sa itong titina, ang dipolo, kagi sa guwapo na itong road and towards karon, kapalo ba mo nga ang mga kaning isda uban, gikan na sa nanay uban, gikan sa Malaysia. May uban, gikan sa Cotabato. Sabi lang mo sa Brocas City na na. Oo, anak. Pero, istorya na ito, pwede ba mabaligya? Pero naagay na abot na sa opisina nga, nireklamo siya na, sir, kaning ako ang isda na napalit, sa pagpalit na kukula man pero pag-abot sa mga luspat naman, ipatawag na ko huwag pa na ko ipatawag, ipadala sa mga staff ito, siya dito ako, natin ay pula na dikuntang sa suga. Jadi, pag-reply ka na, ay pula, karoon, naingon nagbalik ako sa isda nga, sir, nagkasala ko sa pula ng silupin ng mga kung nakikasala na, kuan, so pwede ka makiha na. Pag-ngita na lang ko, mo reklamo mo rin siya para nimo, padong siya nimo. Pero sir, ayaw sa mo pagkiha. Ato asang tulaon ng isda na. Kanang isda na, ano sa mga palit ni Manay, ano siya, isa nga, ginina, usa na kauras sa nakalibay, kay iyang balay ato naman sa Santa Filomena. Sir, ayaw sa pagkiha ninyo. Tulaon sa nato na. Palitan ang panakot, then itula, ulam yang disebutkan itulah anak kanan ninyo anak kung ito ikot siya lami man ikaw na sa sunod hindi ako ikot ko lami iya pun anak kung mo sa tayo kami nibuksin yung buta bila kita yung nagang asin na ito yung buta anak o sibuyas anak karon yan explanation sir kanang mo ang isda gikan na sa General Santos kaya wala na namuhat sa tuwa natulong na to o bagyo. Karon, ang nakalami sa ilang panagat nga to is ice skill. Gikan sa porciner, buwi pang isda, di ice din. So, pero adi sa kalayo sa lugar, dahil naman,
kanang kung sila na isulod ay sir, din na abot din rin. Ugog ang dalan. Oo, ugog ang dalan. Pero dili na. Nabulog siya ay isda. Ang isda is mahumor sa tubig nga panahon, muluspat din na siya. Pero mayroon ka fit for human consumption, fit for human consumption na siya. Ano man, dili na siya katol. Tagaan ko na yung example. Wala pa kayo makita nilo sir, pero karon ato ang listingan nga magpalit ta o sa bagong nagikan sa Sikaya. Sikaya ba? Oo, Sikaya. Dahil naman maaktigos ka oras. Ang mata, anak, dili pa na siya mo kandila. Amo ang yun ang eksperimentuhan, anak, dili pa mo kandila. Pero, tulaa. Kaya bitong mata, bitong mo puti. Diba, ang lapas ng isda, tinaw man ang mata. Pero, madugay na siya is, naimurap, natulungan yung dila na. Oo, anak, may kanagat. Oo, ganun siya. Tulao na to. Tulan na mo, medyo katol-katol siya. Ano man, lampas siya, bago siya nabot, Sikaya, bundunggo. Pero, i-action siya katol, ano man. Ikan sa pagkuha, ang tol pagdunggo, dali na sa pagkatol. Wala di ay sa handling. Anak siya. Pero ang pangutana di ay, excuse me, pananglitan, kay katungtua, misrepresentation, no? Nagiging sa ulangan, ay skill, natagpanin mo. Ang presyo, refer ba? Kaya pagbalik yan ako, mahal na ito na, ganyan ka satisfied sa product na imong ipalit. Ano ito, tanong niya? Actually, kanang bitaw mga isda nga makita man nila dire dapat bitaw sa frozen vegetables. Kung magkatubang ka sa Rizal Avenue, atubang ka ha, dili ka gikan gikan ka sa Rizal Avenue, mosulod ka sa merkado, nasa right side between building A and building B. Kanang napit ay utanan ko diha, then ay isda. Kanang mga pistola diha, muna sila na maligya o mga kuhan, kanang dili, kanang biyaheng isda. Diyan namin mo makuha ng tuloy, diyan namin mo makita ng biyaheng isda. Oo, kanang sila diyan nakita. Katong dito, sa atbang sa Manugan. Parkingan. Mas pagkingan, unay mga isda, nagikan sa ulingan, laoy-ulingan, anak sila. Ang kinalayan nga mabot ng isda na sa Dipolog locally, nga kanang itong magagpay ng isda, gikan o kuhan, limbos-ligos, itangan, siya. Pero karang nga dagkong isda, gikan na siya, o syukon, butara, siya. So, kanang mga lugar na nagikan sa limbos-ligos, silang muna siya, dili na siya sa tunga o nasa left na kit nga kuan nga kilid kini sa kuan right side kapit at bang aning utanan diri building A and building B mga biyahe na mo kita ng tuloy kita nimo ng biyahe nga pirit makita nimo ng kung saan usad kasagaran sa mga biyahe nga isda kanang masambong nga isda diya sa bagong titina hasta lang atbang sa bularan matang baka hasta lang atbang sa bularan. So, kaning mga consumer na to nga labi ng kuwan, kabalo na sila kaso sila dati palit. Kaning mga biyayeng isda o sa mga presko nga isda, na diferensya ang presyo. Muna nga kasagaran, ingon sa nga, kanang wala kabalo, dito kanang sa bago dito, kanang sa bago dito, 120, dito 110. Palit ko dito, pagkabot na luspat ay reklamo siya. Pero katong kabalo na daan, ato po dito, kay kabalo ko, kami sa luspat to, okay, kaya ko sa kanon, barato-barato lang. Pero, nagyo yung mga malusot nga, nga kaning bahaw karuman lawa, ugma, ibaligya, dili ginato na kanang dili mo na yung nilipod yung tolerate. Okay, fit for human consumption naman pero dili na sa labas. So, ang ibuhat na to, nga kung mapamatutaan na to, nga naay problema yun ang iyang ibaligya, is ang yung patawag ang nagbaligya. It's either iyahang alisdan or iyahang ripanan. Sila ang duha may magsakot sa tao. Katong imo ang reklamo ganina ma'am nga lapas, gisagulan o dubo, is na yun na siya, crime yun na siya. Okay. Grabe, wala ka kabalo. Wala pa ka kabalo nga kanang isda na imong gipalit at nagtuo nga lapas. Pero ako itong iside ko ganina, is kabalo na sila, nakita yung isda na biyahe. So kabalo na sila sa kalidad ng isda ni. Dili ni siya pula.
kuwan siya, ganang sa ngalan ng luspat siya. Kabalo na sila nga ilang tipalit, biyahe ng isda. Pero kanang imo giingnan kayo kani labas or dipalit kag labas o niyo man gibalahan, kana gyud sa ako ang sige gukod nato ug magdaro ya sa merkado. Karon ingani mi nitabo. Dili man ta transaksyon diha sa kada store nga na ako or na ako'y representative ng banday, nagbantay sa transaksyon. So kinahanglan ko sa cooperation sa consumer. Wato sila sa opisina kay mo file sila sa complaint. Para nga po, grabe nyo kayo, hindi mo saan ligtas balaod. Unsay na nakalapas ba rin negosante, kinanagbaligyan, nakalapas ba rin sa unsa po balaod yan nakalapas. Karon, mo magaling problema na to, kay dili man ako mukiha sa kuwan, kaning kung ngalan ng nagbaligyan. Ang consumer man, ang opisina mo facilitate. Siya mo gather of evidence, siya mo record sa transaction, kaya ipatawag man itong buwan, patawag man itong nagbaligya. Karon is, muna ako ang sige balik-balik sa DTI na mayroong ang tao, nagyod tayo. Kanang ready ba? Ready nga kung na mo sampal ito nga mo, ato ang consumer nga kuwan is ready. Dili, tunta ang consumer, hoy, iha ko dia baka bayad ako ana. O binagi mo niya kung gi-raise up ngadto sa city legal o pwede ba ang city government kay kung ang city government mo kiha nabi buhat ako ni buhaton ana. Karon mo ni nga kuan so pagkinahanglan ang siyempre dili ra man kay ikaw consumer ka nga Dapat problema ni, ikihan din ninyo. Kinahanglan din buga pangayuan o pinabit. Kinahanglan din buga mo stand board o magkuha kung na kana may problema na to. Kani mga tao ko na to. Kaya oras man. Dili man mo exercise sila na tungod. Ana, igura sila sige reklamo. Muna ako ingon sa uban nga ay mo ato diretso radyo. Mana mo wato mo radyo, ana, inyo na katungod pero gusto mo nga sulban din problemahan tadi kamu plus kami ato ang i-prosecute na problema ana na nakasala sa aning balaura kaya atong balaura dili mangod nga gobyerno mo ato diretso kinahanglan man jud na participation pa sa reklamo ana. So si Edgar ito Edgar, and then naman dili ato ang president sa Dipolo Consumers Watch mutana po tao kung sa po'y panabang pwede nila ma-extend nato sa complainant in aming mga instances. Excuse me, pwede na ko tumagan nito kaya na yung isang talk sa una-una. Sige. Pero naman tayo mga, ako ba hangyo ba? Naman tayo mga organization pareha yung Sir Michael, Consumer Watch. Naman tayo mga organization sa ato ang mga abogado nga sa Dipolo. Ana? IBP. Ano man, ako ang suggestion lang. Ana, ako ang batol dito sa Consumer Watch na since mo na problema tumagin mo rito o mura o grupo na mo directly cater ani handle ani nga inani nga problema ana kami biya sa city government willing man ana so kuan siya ato ang problema kabalo ka ang problema sa mga tao is inani hasol na sir ana gusto ra ko malisdan o gusto kong maripanan ani mo may ang gusto, amo ang himo, amo ang transact nito. Sumaka, ipadayon niya kiha o imong ripanan. Nali minsan, ripanan ako sir. Pero, naka-lagbok na siya dito. Taan na kay violation. Karon, kung magsigi ka ng violation, ako na i-forward sa mga committee. Para nga, maribok yung mga buwan, maribok yung mga business permit. Okay, Edgar, go ahead please. Okay, magandang salamat din. Kami kong problemahan, hindi ba? Hindi ba sa problema? This has been happening. Wala na, repeatedly happening and happening. Wala na yun, hindi tabo na yun siya. What is it, sir? Is there any problem sa ato na, sir, excuse me, sir, is there any problem sa ato na atong mga balaod sa merkado, why is it still happening? Wala naman ko, di a consumer, magbalik-balik ko, well, ay, matupag yung kano, kaya mapalit kong sudan, akong kanon, dahil ko bulo naon, makapalit pa na kong labas, makapalit, basin niya, mapalit kong kaso, wala naman ang ina, ay, matupag ko kay mga merkado, ay,
right, nagdito. Pero supposedly yung primarily, ang merkado, mo ang konsumante maturito, matagaan siya sakto nga kung siya gusto niya na palito, kaya palito din. Doon na beforehand, nga maabot ang mga mamaligya diha, nagabahit sila sa unsay mga balaod nga i-establish sa usak ka establishment. So, why is it still happening until now? Kasi sa ibang side sila, maka-create ka, maka-suggest ka, o strong suggestion. Para ba, yun na rin, magkataon na rin, yun naman, mato ka dito. Makapalit ako kung dudog din. Kaya, in the fact na, nung na-segregation din, kung gusto ka, hindi ka sa ato, nada. Di ba talaga, not everybody knows about that. No? How about kung mag-isip sa Lipulo, mapalit dito? Raspag yapon kung merkado, kung kapalit sila aning ng laot, nakutong ng merkado sa Lipulo. So, pero sa aman na yung mga human yung aning situation, kung pagkita, wala na ipalitaw, hindi sa pag-unsa, sometimes, ato na lang pupuntas mga dagkong undahan sa mahal dito, kung mga departments, mga groceries, kung mga ato naman ito kanya, ito na kayo ito, may ubang kilo na, hindi sila kayo pili, o pinalaman. Ang merkado ito is pumasa para sa mga tao din, para nato mga publi, atong ito mo na yung picture for that. Well, it's still happening until now. So there should be suggestion, but it's every time, sir, makasuggest ka kung hindi mo ganina, that was good. Makapa-liko na ito para ma-minimize na po din na siguro noon lang kay I know daghang intervention, daghang pagsyos around pero at least lang maibsan ba ang kasayad sa mga konsumante. Ato lang na lang manggod na bubuto ang mga konsumante, what sa nilang nakita doon. Thank you so much, Mr. Batilong, ngayon at tuta ni Mr. Michael Malacca. Actually, kanang problema nga, gikan sa pagsugod sa merkado, sa karaang panahon, hangtod karon, naagin na basa lang history, naagin na siya. Pero karon, muna yung assurance sa bayan public, no? Ibuhat na ko ang tama sa tumahimo. In fact, naanay mga helpers, dili man ta diretso lako na diretso kaya nakabaligya ka o kuwadya mo mahimo ka tag investigation. Napoy right ang storeholder, napoy right ang isa to na maligya, napoy right ang malitay. Karon ato tibangon, bahala dili to ko moy kuan nitabo nga moy huwes dia, pero mura ko kapitan nga magtimang-timang ani ato ba ning diretso sa kuan nga magkasuaray mo or ato aning settle dili. Karon ang gobyerno, particularly nasa city government nga nagpadagan sa merkado is mo ang gibuhat ang angay ng buhaton. Pag sige o monitor, pag sige o check. In fact, karon sa pinagi sa PGS, Performance Governance System, sa i-adapt sa ito ang City Government of Dipolo, obligado ang tanang mga empleyado pag-submit sa ilang accomplishment. Mayroon mong timbangan, kada adlaw sige i-check ang timbangan. Pero pila man timbangan na sa merkado. So ako ang gikutahan akong mga tao, kada once month pulo ka timbangan check upon kada adlaw. So kung na makita ang diferensya, lagbok, o dako kayo ng diferensya, imbargo ang confiscate ang timbangan. Karon, kanang mayroon ta nga assured nga kung ana ta sa merkado puro labas ato ang ato ang mapalit. Ang namaligya na ay mata na ay kamot, ikaw na mo kay matag na ay kamot. Pwede ba nga ang tao nga panulong kabalo may gagawin sa ginahan na permiro kinahanglan sila maganansya. Ang sunod kinahanglan nga mabalik ang puhunan. Ang sunod is dili kayo magansin. Kinsay negosyante. Mo man yung mga rules. Kinahanglan maganansya. Kinahanglan mabalik ang puhunan. Kung magansin nga dili ako ang gansi. So tao na sila, kinahanglan ko na sa mulusot. Ako pong gihangyo ang bayan public, hindi po magpiyong man sa merkado nga bupalit o bili sakto. Paglantaw niya, bayad di kadaan, palit ka o isda. Ang kwarta na pag hindi mo. Paglantaw mo, di kong bayad na rin, kaya mong isagulan. So away mo doha. Ato ko sa bisina, kaya kung dukdukon ng kitsa ng dili mo tuwan na. Karon, huwag na agay nanutsan,
ana, nga pa may habol. Nga naman, pwede pa, within that day, ana, pwede pa mo ka-reklamo. Ana siya nga, kung mapapatunan niya ito, nga, kuan, nga, nasayop yun, or nagyusalat itong namaligya, ito ang i-prosecute ang namaligya. Base sa ito pong balaod sa Pilipinas, diniport nga, kami rapoy mo, kuan na. Kinala na po'y pag-operar sa hingtungdan, ang kumplinan. O, di ba? Huwag ang kapidabit, maper ka kung hearing, ana siya. Ana siya. Pero inani may hitabo, inani may angay na tong usagalan ng tutukan. Ang ipaybalon ako sa tanan nga pag naay problema, ako magipatawag ang storeholder. Karon ni ana siya nga sa kuha ng tao. Ako ipatawag ang tao. Karon sa nakita nako nga ang tao may kasala is tagaan sa warning. Kaya tao naman kung sinasayo kasi na kapikhan. Karon pag kasala sa katulo, ato ang naging siya kwaon nga nagtrabaho diri sa merkado. Undangon na ang iyang magka-helper. Ikaw kailangan mangita na lang helper, kaya yung helper lipungan. Ana. So, butan na ko siya sa watch list na dili na siya pa helpero diri sa merkado. In fact, sa 2015, nanatay unong ka kuan nga gipaundang gyud kay sige bigyan og 50 grams ang kuan timbang. Sige po timbang sa timbang, sige po check sa timbangan, dadalan ng bato. Sakto naman. Yan nga naman yung namay na. Dili man ang timbangan may daot ang nagamit. Pero dili tanang tao may anak. Kaya ako ang sige istorya sa mga tao diyan sa mga negosyante sa merkado nga kung nang limbong manggaling mo, undang na mo og simba, undang na mo kampo, nga tagaan mo og ganansya. Maalipin yun yung ginabuhi. Ano man, kanisin mo na talang, kay imo amang limbungan, so, undang mo na, ayaw na lang mo pagkabuhagok diya o kuhan, ganang kung sa ampo diya, nga kung sa na pagkaganansya mo. Anak, kay labas na disgrasya, hindi yung grasya ang pagdulong ninyo. Sige rin po, kasi sir, mag-opera na katol, alam niya po niya, cancel niya po. Makita na to na ang merkado publiko daghang mga negosyante nga nisaka dahil ang mga nisaka nga naog o nga nisaka na bubalik. So makita na to diha nga ato i-conclude. Nas panahon nga maayo sila, nisaka sila. Sa panahon nga nisugod na sila o binuang nga down sila. Pero na nga down nga nibalik og saka, basin do nga ito sa ilo. Ingon lagi mo, kung mga ito pasaylo ta ka. Dahil mo nagtinuod nga nagkusog siya kuno na, hindi mo balik ako sa saka. Oo, inana sa tanan. Ang mga konsumante ko, o gusto mo nga dili mo mailan, is ayaw ko mo pagpiyong. Kung nahitong na niya, naluksanan mo, namin nga assistin nyo. Kaya ang trabaho sa gobyerno is pag-regulate sa tanan, pag-timbang-timbang, o kinsa itong na ihado, asisan, para nga mo, dili siya maghado. Karon og nga dihado, dili po mo sumong, dili po mo upere, dili mo wato, kaya mayroon man siya nga, wala ko'y panahon. Saon man ako pagkuwara nga, ubo na kay panahon, dahil naman kinahanglan na ko sa imong reklamo kay para ako ang i-prosecute ning kasala, na dito saon na ito na rin karon. Mahimo ni nga, unsolved case, mahimo ni nga, nga naman, wala mahi. Ang ingo naman ka nagbabalo nga, nakukulima niya, wala naman na nagbabalo up. Ay, lukol. So, naman dali ang ato ang president sa Follow Consumers Watch. Tining tanan karon mga suliran sa nagipang butyag karon dito masayra nato may kung unsay mahimo sa mga konsumante labi na kung magpugpong na kini kay naman gyud tay Consumers Watch nga organization nga imong ipanguluhan unsay ikatabang ini sa grupo ngadto sa mga concern nga mga konsumante sa pagpanalipod sa ilang katungod. Mike, go ahead please. Mayroon mo tayo true, no? Anyway, tracking sa din, ito si Alex, kauban po na ako isa sa Junior JC sa una. And today, January 10, is our anniversary sa grade 13 pag Junior JC. Happy anniversary din. And of course, our Junior JC alumni, mga past Junior JCs na makauban na nila. Anyway,
kung paano dito sa ano, kaming sakto dito yun ni Alex na importante ang mga konsumante, no? Ang inyong katulog, ilang exercise sila, no? Yun ang isa mga problema no? Na tama na tayo reklamo, hindi natin tama na tayo, sige na tayo istorya, hindi natin i-reklamo sa saktong tao, no? Authority. Tao sa opisina. Kaysa pwede man tayo makikilala sa tindera, pero useless kayo ng awayo nato ng tindera, awayo nato ng tagiya. No? Oo. Maulay pa yun na, marikamo na rin ito rin, awayo mo. Hanggaon ka dito. Mas stress ka, hindi lang sa tukatilo. Oo, gani. So, ang pinakadalian na, atong isumbong dito sa saktong sumbunganan. Sama sa market, sa market superintendent, sa market office, no? Atay reklamuhan din yan, pwede na tumareklamo. Ako nga, karoon na biligan ko sa merkado dito, mga publiko nga, daghan na kayo siyang ma-address ng mga problema. Gani, ang kulang lang din, ang kanyang mga konsumante na ito, awareness. Ang awareness ng dito, nato. Kinahanglan aware din sila. No? Kay sakto itong gingon ni Alex ganyan, dahil sa isda. Hindi naman po natin na ang isda, agi sa color, deteriorated na siya. No? Kay depende man po na sa pagka-preserve sa isda. Sa una, nahimong practice nato nga, ang first thing na mahimo nato nga prescribe isda is only because of the color. Pero karon dahil mailad, mas mailad talaga ko sa color. Pwede nila lang butangan o gamay di colores, may nung presko na. May nung katong luspan, may lubog, dili di ay, mas presko pa ang lubog. Mas presko pa ang luspan. Oo. Ang lubog. Malang sa consumers group, no? Kaling consumers group natin na humpong natin ang purpose din, para po mo assist, no? Ma-assist niya siya, and at the same time, monitor sa mga butang na dili ma-monitor din sakto sa mga konsumante. Okay? While normally, ang konsumante mo reklamo sa butang, ang consumer rights people, no? Aside from mo assist sa mga konsumante mo, posible mong hatag ka, mga pwede natin assist na mangita o mga legal o ano ba. Ang consumer group, nagmo-monitor dun sa mga thing na critical na kinakailangan naman natin i-monitor. Like kung wala nagre-reklamo sa timbangan, kami magre-reklamo na mayroong mga lumbong na timbangan. Kung kunyari, katulad yan na mayroong nagsabi na mayroong nagtitinda ng lubog, at i-monitor. Karoon ang pinakalisod na monitoron, hindi man ang public market. Wala pa ang pinaka-critical karoon na is kaning mga taling papa. Yung mga nandiyan sa labas, na hindi nasa labas pa rin nagtitinda. May mga nagtitinda na karne. Di ba? Dapit sa dalan, mga isda na ay karne. Kaya silang hindi na sa control ko. Una ang mga timbangan, galing pa lang sa mga patsukan. Okay, malay mo, follow-up lang ko. So, ako lang po ang opinion sa ako sa Michael. So, hinari mo ko, sir, kailan kang kining-gihimo na usap sa color, pagbutan, mga unsa-unsa para tumot, para himuon ang balik yung fresh. It's already violation. Ako lang yung sipyat, no? Ako lang yung sipyat. Why it's still it's happening? Ito mo pagkita. Why is it na wala mo na siya na-prevent? Wala mo na siya na-prevent. Still it is happening. Pero wala na. Naubod pa man yun nga, ang isda, inong tanaw, bubog, ukili, maparihas. What na nung hindi masitwasyon ba? Bakit na siya? Kung daot na siya, saan na siya, pinibag o pagin siya. Lahat may mga deception o ibang gama o pag-inulino niya ng pag-istago. So, ngayon na ang kwanda sa mga konsumantin na
Kasi nakita na sa consumating na, no, it's more yes. Pagpapag ka ng consumating, ang i-apply sa value of their money sa ilang pagtanong. Pero ang consumating na, ano pang ano ba? Kaya ba itong i-minimize ba? Hindi na ba natabuhin? Pag-change sa tono, pag-limayin yung bukalan na yung tono, pag-limayin kaya saan ito yung pag-limayin? Diba? So kaya kaya sa, nakakalang nalang tao na paano ba na it's still happening ngayon na. Ganito rin yun. Kung tayo, no, as a consumer, ilagay naman natin yung ating sarili sa sapatos ng mga nagtitinda. Eh, sila naman maaaring pwede nilang rasonin na, hindi naman talaga dubok yung binibenta namin eh. Ito lang ang kulay. Rasonin nila yun, which is, it is for them, it's fair. No? Ano yun eh, no, hindi naman natin pwede sabihin agad yung dubok lang yung ibalik yan. Katulad yung sinabi nga na, sina-challenge pa niya, nag-challenge siya. Lutuin natin para malaman natin. So, ibig sabihin, gusto rin nila siguro, improve na. Okay. So, there is no deceptive. Unless otherwise, na sinabi na doon sa nagtitinda at sa bumibili na, ang presko yan, tapos hindi talaga ang presko. Now, it would be the responsibility now of the consumer. Nasabi nga, kung sa duda ka na, alam mo na, duda ka na hindi mo, hindi mo bumili ka doon sa iba, o mamili ka naman sa presko, responsibilidad naman din yun ng consumer. Kaya nga, binibigyan natin sila ng yung mga konsumante, inaano natin, hinihikayat natin. Critical awareness na ka na mataas yung awareness mo. Alamin mo ano ang karapatan mo, pero dapat ang i-practice mo rin yung magiging aware mo. No? Hindi yung magre-reklamo. Ay, kung kasalanan mo naman pala, paano yun? Hindi ko mapalit. Oo. Okay. Thank you so much. We are on a limited time. So, atong commercial, pangutana, ipaumong at kang Mr. Alex Batilong, mo touch ko na gamay sa DTI, no, ng Julius. Security and cleanliness within the public market. Kasagaran at mga bisita na limpyo lagi yung merkado, dayon kuan, kana na ang wala kayo ko na yung kanang sarap, mangungukot ka mga panahonan. I don't know kung tinuod na yun. So, muna, ang yaro mo react, kaya si Mr. Alex Batilong, atong i-address ka na pangutana. Buman sa commercial Edgar, go ahead, kaya nakikita. Maraming salamat din ako ng pasalamatan ng itong mga sponsors na ito talagang sa pangulatihan sa dito. Ako pasalamatan ng Janos Marketing. Janos Marketing na binigyan itong ABC Pacific Colabor Janos Shoes. Patawag sa itong Colabor 212-1148. Ako siyang pasalamatan. Hindi na, it's ko na siya, asterisk. Asterisk. Ako salamat sa tubang ng mga pasalamat sa itong mga sponsors. Natukang Ma'am Dona D.G. Wagdaban, padayon. Hawak naman. Isa, pasalamat ka po ng Honorable Vice Governor Atty. Senator Ang Lewis, Presiding Officer sa Bulian Panlalawigan. Pasalamat po sa ito ka Honorable Julius Depictive, Presiding Officer sa Treasury, Chairman Canadian Finance and Corporation, sa Honorable Board Member Romulo Siliba, sa Bulian Panlalawigan, sa Joint People and Nursery Lumber Dealers, pagkansang nursery na nalupan sa Barangay Limasag, ang ilahang number yard na sa Dallas Victoria City. Pasalamat na po ng Atty. Vicente Bibot Marisado, Masinang Butol, Malagdalong sa Tanan, Dipans Pamilya ng Benedicto, Taron. Atty. Rolando Enriquez Lopez, Kani Provincial Governor, Mabaling Pagulagan, nagdalas pa ng ihon. Una sa Tanan, ang Diyos, ang Ginoo, at ang Katawan. Pasalamat po sa akin po kang Engineer Gilbert Ceres Cruz, negosyante na ay famous na pagkamahal sa mga labos. Mga kinikulong gusto na bandagan pagkakonsista sa Hindu Distrito ng itong lalawigan sa Bangka Binondo. Sa hindong gikan sa National Trade Corporation Philippines, hilig po tanong ng tao yung gabay na bilig na totoo sa inyong balay, doon sa ilaw sa transmission line sa Almayas Disgrasya. Balik na problema sa imposible na pasokon. Bakit ipabugtog gikan sa National Trade Corporation of the Philippines, hindi sila pinagin ng Bukbababa,
natong corporate communications sa core officers sa Canada. Pasalamat sa atong Provincial Rice Provincial Schools Division Superintendent, this is the Dr. Lupay. Lupay na ito na sasalamatan, mao sila si Atty. Jojo Napikit, City Councilor of Bacolod City. Honorable Leo Lee, President of the Regional Board Members League of the Philippines, panelist of Appearance in the Bacolod Board Members League and District. City Councilor Honorable Atty. Robin Licurio, Secretary of Police of Bacolod City. Mr. Jeffrey Saya, Senator Senator sa DNR de Bacolod City. Mr. Muhammad Hasan Adjuato na paro sa DAR, sa Tesorin de Bacolod City. Miss Milagros Agustin, Chicago, Illinois, USA. Roger William Jeremy King sa Oma County, Northern Ireland. Winnie Arita, Senior Nurse sa King Fahd, Medical City. Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Okay, bigla ko ng paliw sa ating tunang kapiyan sa Nicolo. Dito sa kita sa mga motor sa Lopez Science Tower, magkatawag po ng 9080196 ang LC Electrotech sa Highway Minao, Bacolod City. Nagparisang pinato ang World Plaza Annex sa Rizal Avenue, dito na kapiyan sa Nicolo. Alam sa mga gadgets kinikinanglan o mga home appliances na sa Roy Plaza o sa Roy Plaza Annex sa mga gadgets na inyong ipangita. Ang ipagkasin ko sa may kumulong ni Kanil Congressman Atty. Rosilio Matthew Barinagan, PhD sa College of Law, Social Design Memorial State University Bacolod Campus. Ang Metro Shoppers, Metro Campus Fun World, Metro Shoppers sa Rizal Avenue, ang microphone dito na sa Casa Dr. Jobel ng Fun World nasa Building A sa Bacolod Prosper, kaya nagpayan sa Bacolod. Nagpaliw sa Senato sa atong kapiyan sa Bacolod, ang Gloria Biapitan, at nagpaliw ang bukas na ang MI or MI Department Store, yung masakit ang Palamino, na diyan sa Pia Mall, sulod sa Gloria Biapitan. Ang pagpasilan, with the child holiday, ang pagpasilan, ang inatawang na home of Zambos Seafood, sutos pagpaliw sa Napitan ng Inupang sa Batutan ang Pamarin Tato Lampa. Ito na yung kinulala ng kanyang pagkisman na Romeo Resort. Ang DCIP nagpahulog na andam ng review center na hinupan ang DCIP highway ginawag na nagpayan sa Bacolod at taken for grading na sila. Lawas na andam ng review center sa Bios Marine Engineering. Ang DCIP sinurang ng pagbaon sa inyong anak involved na po sa Bacolod City Institute of Technology DCIP. Mga kanigit sila kung may nagpalayo sa atong kalutuban sa pagbalang na ilan sa Bacolod at Linggo, alas 9 at tulas alas 11, na mapati sa mga sibiyanan sa RMN Bacolod, DXBR 981 o 94.1 IFM, ang live streaming sa www.rmn.tv.com. Namukat live, pwede sa Sandals for Chicken sa Ground Floor Hotel Pagdiba 1, Downtown. Balik sa itong mga bisita. Okay, thank you so much, Edgar. Isinias na si Tax, limitado na itong oras. Atong nakaungong ang pangutanan ng Tukang Alex Martilong na yun. Last question na ito dito sa atong taga-DTI. Briefly ha. Kuan, ang sabiha, o libot merkado, na ulipot ko kay namay nadalang panghaw, magbantay sa mga mangumuot. Pagkayawan ko yan, inamin. No, na yun. Mo-appreciate ako sa cleanliness within the market. Pero ka nang basa ka kayo dito, marang dalilog ka iskatanan ba? Mahadlok ko, lapit sa isdaan ang lapit. Mahadlok tag, madaling asta, matabuan ka kayo. Hinay-hinay o, marang taga-solution nga pagto sa isdaan lapit. Kaya tigmi kayo, kabasak kayo at sa loob niya sa ganda. Kasi ako, additional na ako sa ating mga guys, nakakita na ito, na may problema naman sa cleanliness na sa isdaan tinalitan. Hindi yung kasama sir, nagmamabaw ko siguro kanal-kanal, pero may kanal-kanal ko nakita na sir, kung balik kayo mapuno, ang ilang kanal-kanal mo na muawas nila, magbuka sila sa ilang isda. Sige, briefly lang. Actually, ang merkado, karang basa, di kita ko na mapamalag. Kaya karon nilapok, kung niadto ko dito, kay pabawasan. Ana. O niya, biya, ako kayo kayo balos na nano nga, kanang merkado, dili naman kamo mo yung nagbantay niya. Particular na ikaw si Mayor na. Ato halatong Mayor, ability, uy, kung naay ka may problema, manawag na siya na ako. Alex, bakit may problema nito? Ala, tabi na sa isdaan. Kung anong kabalong na siya.
Sa ato ba siya nag-monitor? Kung makita ko na to, makita ta nga usahay kay siya musuroy diha ne kuyo ng bisita. Suroy sa merkado ito nga kurba ang merkado to tourist attraction mo din. In fact, ang Ariana Hotel, iya ginang emphasize nga kuan nga ang yang nga bisita yan na doon sa merkado. Ana. Nga naman, so na sila yung merkado sila ha. Ilang merkado dito katubang mga kuan, katong mga usahanan ng high class kayo. Wa sila kita nga tuwa. So ikaw diha di naman yung nakausap, yung ano naman yun na, ikaw yung padayonon ang kalimpira. Base sa mas slide, kung naay mga mulumot ya, ito ang gina sa tindilan para nga mo balik sa graph. Dahil base sa basa, huwag kita na ipaagi paglimpyo sa merkado gawa sa pagbanwas. Oh, in fact, every day, kung hindi lang mo absent ang in-charge, is banwasan. Kita nyo, anto mo dito, from 8 a.m. to 9, banwasan ito niya. Pagkagabi po, personally, mag-supervise ko, magbanwas po. Kapano di mo nga, i-aproba, i-iara ko ni ingon ko si Mayor nga, whatever the cost, basi kayo malimpyo, wata, ito, tubig, Mayor, kinalan ko. Pero kung magbanwas ng tubig, kinalan tao, 8,000 liters of water pagbanwas, anak. Kung magaling support kay si Mayor, lahit ako na siya, iyabang di bangon, anak ko matulbahan yung magsukdon na doon yung kuwan. Ang problema dito, ang kitang iana nato karon diha, nakita nato na katong simento ba, ang katong complete payment yun, nagkahinay na nakalot na, nakutkot na bitaw. So, katong karon ng punduhanan o tubig. Mo ni problema lang, malagimik ka sa kay, tuwa naman ko na, nalawon naman siya, nagkahinay na siya ka, pakpak ang simento. Dito karon magpunduhan, mo nang lisod kayo sa mga karon magnakalakaw diyan na kay, yung sapatos mo, sunod yun, kailangan mo magpunduhan ng tubig. Actually, inali niya, ang design ko sa merkado, ay problema kay ang iyang kanal, mabaw, ang iyang kuha na. So, ang ato ang ibuhat is, sige kita o maintain. In fact, ato yung itutukan na nga, ma-maintain na siya. Pero kanang slide na, ang ibuhat na is, pilpilan ko siya para mabalik sa karap. Kanang po, bilang libo nga tao masulod sa merkado. So, makita ninyo, kanang itong sa pathway, hallway, between building A and building B and building B and building C. So una, kuan na siya, kanang sa ngalan na level, ang level ba? Ang ibuhat is, ipuusog na ko, ipa-incline na ko, para madali na siya mo mala. Di po mo pundo na tubig diya sa tunga. Karon ang sunod na po is, ang sunod sa merkado. Muna siya nga, extended store, gano'n. Kung may extended store, gano'n. Kawat na ito, actually, ato ang kung sa ngalan ng badlong na sila, no? Pero 9 oras na magawas sila sa ganawan. Sa kung store bilang din sa sunod sa merkado, sa building A, minus biyang halid na may masunod dito. Munang yato sa mitagaag panahon na pagka alas 4, mubalihin sila dito sa parkingan. Kilid sa parkingan, kabatay ka na pagka alas 4 na yung ninda diha. At tagasunod na sila na minus po tayo halid. Sa security, kadang panghariado. Actually, mumugunay. Kaya mga tao, usahay, maglakaw nga, hindi maminaw, wala kabalo. So, ang gobyerno, pero may balo ninyo. Kaya magbantay mo sa mangungot, may balo na sa mga tao, magbantay. May balo po na sa mga mangungot, kaya nagbantay mo ninyo. Ayun ang pagtira niya. Dahil yung ingalin ni Tabo, wala na karoon mangungot na nagturo sa merkado. Ang mangungot karoon is bata. Pero nakita na ko nga, syndicated ko ang link ngayon. Kabalo na sila marubab, kung sa ilang buhaton, kabalo na sila mo, gitudungan sila ba? So, gitudungan yun, kaya pariyaman, no? Yung mga mama, nangita mo yung mama nga, nalampad ka last month, wala pang kayo, yung interview ka sa pulis, okay mama, taga sa pangdalaga ka, nabot na kadali, yung mga mama, kaya karoon, hina yung mga mama. Kabalo na sila, kung saan pagparubab, mama. Kabalo na sila unsay buhaton kabalo sila nadili sila mapriso. So in fact for karong past few months December mga ka-8 namin nagkatod og bata sa police station. So ibutang dito adto sa disability adto sa kuwar asa to nila pero nakita namo nga nibalik ra gyapon di man kuwar sa ato pa kay naagyo na paluyuan nila. Siya, moto nga,
ilahan ako problema. Basta ako, kung na masakpan, akong i-turnover nito. Kaya ako lang yung problema sa merkado. Basta kay ang assurance na ko sa buying public is, dili lang kamo ang nagmanman o naglantaw sa merkado ang atupong opisyalis. Mga konsehal daan, anak, na may problema, butawag sila. Anak, labi na na kong mayor na kung naay problema, magkabalo siya na iniklag ng kanang kung ano kabalo siya. Sa ito pa, sige siya nag-monitor. Anak, sa timbangan, iyaha yun itutukan. In fact, ang sa una, the service office na mo yung biscuit o timbangan. Base sa balaod. Ang ibuhat ni mayor para yung masulbat is yung power na i-deputize ko para na pwede na dito sa merkado kung diskaro na ay problema yun. Anak. Ano yung plastic day? No plastic day. Oh, Ordinance 245, no? Every Friday, ito ang emphasize yun na pagpasunod sa mga tao na dili mo gamit ng plastic. Pero, sa to say, ang gobyerno nag-imo balaod, ang gobyerno nag-implement sa balaod, ang mga tao, wala kayo masunod sa balaod. Ganoon, ingani. Ang bugas, ito plastic. Makita na to, makita na to nga ang isda, isunod yun nila o sa dahon saging, newspaper, ang bugas, balik din sila o balik din sila o ganang paper bag, anak. Pero, muna mo ganang lao. So, ato ang paluhon. Dapat ang konsumante, magdala mag-iyang sulanan. So, pero na yung ba, dili ko dala, maganto sila na sa pupo ato. Isunod yung silupin, tapos ang silupin, isunod na labi na sa mga commodities sa mga bulinaw, mga isda na isunod ng silupin dahil gusto ng papel. Sa ito pa, nagumbuya karon ang mamalitay o mamaligya. Anak. Una siya itong iba nga, kung gusto man kita o hapsay, gusto ta o kanang kayuhan kay i-discourage ang paggamit sa mga silupin kaya na ay problema sa Manila, sa nagbahan na sila dito agi sa mga silupin. Karon ako ang hangyo sa tanan nga mo copyright ba, otherwise balik natin na to. Mabalik na sa istorya ninyo nga kanal ni Club. Asmay agya na, silupin. So, inari niya karon, ako panawagan sa tanan nga, kung naay balaod, atong copyright, para nga, di na po talo siya reklamo. Reklamo ta nga, inyo ang kanal ni Club. Mayroon po nga, mabawro ko ng kanal. Sa ato pa, uglaw mga kanal, baklag yan po, punuan. O, walay silupin nga nasa kanal, is, walay mo plug sa kanal. Kinsa may nagamit sa silupin, ang mamaligya ay, mamalitay. Karon ka mong buha, mamaligya ay mamalitay, moingon mo na ako nga, niklag ang kanal na to. Pero kinsa may nagpunta sa silupin dyan, kamuman. Sino mo ituloy ka na? Patay, lisod ng inari. O ang gobyerno kung sa ngalan na nagbuhat sa taman sa iyang buhaton, maski ang mayor gali mapil na og lantaw, unya kita mga konsumante sige na nagreklamo unya wa punta mo himo sa ato ang angay himuon. Ang problema dili masulba to problema. Mayingon si sir nga kani problema sa una na hangtod karon na agyapon. Hangtod na agyapon in the future na agyapon na naman. Dili man mo kupira ng mga tao, dili man mo buhat sa ilang parte. Ang mga konsumante nga nireklamo, sige na reklamo, dili mo buhat insakto. Ang mga negosyante nga kung sa ngalan na sige na po gusto palusot, kung gusto nga magaransya sila. Ang gobyerno, sige na po bantay. Nakaroon, inutag, masulbad na ni. Istorya na ko, dili masulbad o dili sulbaron sa tao. Ang iyahan, kaugalingon permiro. So muna siya. Muna siya nga, lisod nga milyon mo nga buhatan yung aksyon. Taghan ang aksyon. Ang gobyerno, nanay balaod, implementar na. Sige po dagdato. Naagyapon. Ingat po ninyo na ako na mo. Ayaw, Dapat mo, tabaw lang talaga. Ano ba sa DTI? Kapito na pa na, DTI. Sige. Di pa sa DTI, di pa panawagan ka itong mga business name registration na narehiso sa tuig sa 2011. So, tingnan nyo na po nato ng tuig na. So, kanabi na ka itong narehiso sa bulan sa January, February, March,
mag-register na takalo sa DTI pwede na katong 2011 nga mga business name nga gi-register atong mga bulana ka. 5 years naman karon so nag-expire na punta. Pakilanto-lanto sa inyong mga karatula diha basin malapas ka, ipahinumduman mo nga 50% ang atong surcharge. So para wala tayong mga surcharge, bisita na mo sa amo ang buhatan. Ikaduha, yes, 50%. Ikaduha ka to mga repair shop, accreditation sa mga repair shops, ato mga machine shop, sa mga nag-ayong mga radyo, TV, electronics, uban pa, basta ng klase ng repair shop, ipahinumduman na po mo, January naman po karon ting renew na po sa inyong mga accreditation. So, mula pa sa January, penalty na po ta. So, subay na po sa mga opisina. Daghang salamat. So, katulad ko sa service and repair shop, no, sa mga konsumanting panawagan, dili ta mo patronize kung wala accreditation sa DTI. Kaya ka na accreditation is protection na nga katong mga tao nga nag-repair dito, makamaog ito, kaya mo nag-check kung na-test ka. Kahit bason na, magreklamo na noon mo ang mga fly-by-night ng mga service and repair shop. Pagkay ba ang importante nga mag-check ka ng accreditation. Look always for that certificate. Okay. Wala na ito pala ngayon na tao. Probably words and statements because of the bisita. We'll start off with Michael Malaga. Go ahead, please. Again, ang bottom line there is, be aware, no? Be aware, ang lahat ng mga personal kinahanglan, nataas yung awareness natin. And pag mataas ang awareness natin, hindi tayo basta-basta maluloko. At kung tayo man ay naloko, nagkaroon ng problema, magreklamo po tayo. Magreklamo tayo. Okay. Thank you so much, Mr. Alex Batilon, sa atong market supervisor sa Icolog City Government. Mga parting words and statements. Ang walang istorya sa tanan, magtambayayong tanin tanan. Ang gobyerno, nanay balaod, ang balaod, kipusar na, ang mga tao o ang tanan na naasa ang dala ni kinahanglan musunod. O kita tanan, magbuhatan sa itong tagsa-tagsa kabati para sa kayuhan sa ito ang mahal na Icolog. Thank you so much, Mr. Alex Batilon. Salamat sa iyong pag-attend sa pagkabiyan sa Icolog. Si Maylad Dinulan sa DTI. Salamat kayo sa pag-imbita sa panahon na di ako nila nakapa-share ni sa mga servisyo sa DTI o daghang pagkatang pag-isgutan, magkita na lang ta sa sunod domingo. Thank you so much. Wala ito ang instant guest na convertible na ito nga panilis si Julio Salaveria. Medyo dagan-dagan ko ng istorya before ko manamilit. Adunay test na ipasupot ngadto sa DTI. Ikani sa Dapitan City. Ang yang test na gingon nga Naminaw na sila. naminaw mga taga-Dapitan. Nag-complain unta ko aning mga timbangan nga kulang og timbang diri sa Fishport, Dapitan City. Kay kaduha na jud ni na biktima aning nga mga tawhana wa ko kabawkin sa kuning pasabot. Akong lauman ang inyong aksyon ginakot inyo nga dali nga maaksyonan ug hangyo kani sa kabus nga pumapalitay. Daghang salamat. 0928-978-7909. Kani mga tagian nga cell number basta timbangan sa Treasurer's Office na ito nireklamo. Kung pangilo mo sa Icolog City, gawa sa Treasurer's Office, di-deputize po na ito ang Office of the Market Supervisor. So, dihatag niya sa DTI, timbangan ng bayan, dilipot pasabot na kami mo yung mag-act on that. Naghatag ng timbangan para na amoy magamit yung mag-check sa ubang na timbangan. So, again, sa Treasurer's Office na. Akong ipasupot ko lang akong simpatiya at sa mga taga-sindangan na amo itong mga market vendors na nasunog na bilihan nila ang merkado. Merkado publiko nila o merkado naman sa kuwan. Sa mga konsumante dito na kuwanan po tako, pero po tako sa kay mga sistema nga i-adapt sa inyong LGU na makuha na itong merkado. Dahil kung itong merkado sa Icolog, no, nga makaingon ta ako ma-declare nga model nga public market, no? Affirmation na po ni sa ako pagpanagaw sa DTI is giving me coordinate sa public market. Dali ra nga makasupot ninyo ang inyong mareklamo
with the leadership of Mr. Alexander Bapidong. Ganina nakaimong to si Mr. Edgar Soronda nga nagkanunay nga na ay mareklamo inahanag nila sa ato sistema kasi ato justice system na tinatawag due process. Dili pwede natin tumbahan ang katungod sa direklamuhan. So kana para masiguro nga mahinay-hinay ni gradually masakop ang problema dahil sa mga complaints, tanan mag-cooperate na isultian, a vigilant consumer is the well-protected consumer. Because si Department of Trade and Industry, kami si Judy Solis. Nabigay kasi, thanks to kayo. From Edgar Soronda, go ahead please. Okay, salamat sa mga bisita ng Buktagan. Bukan sa atas pemerintah supervisor, si Sir Alex, thank you very much for coming sa kapilan sa Dipolog, o sa DTI, atong pangilas ng mga bisita, bukan sa Binoon, na isok tatapot sa mga ito kayo sa DTI. Although, of course, sa Michael, na kanina na pa rin matulog sila sa itong kapilan sa Dipolog, at ina, pag-ispotan konsumante. Maraming salamat, hapit sana sa tanan at mga listeners sa mga panasigaran sa Nagtitog ang pangalan. Narito ang iyon sa ating Thank you very much. Thank you so much, Edgar Soronda. Alfonso Ponsuga sa DTI. Walay malindungan hindi magpalindong. So, ayaw pagsulod sa merkado na magpiyong. Alam sa kung mga suking di paminaw sa nagsulkaroon itong program ng Pilar sa Dipolog. Ilabi na kan boy pagulog at ang nagkaupan kagahapon sa parokya sa Sintanghanan, sa Pasolog sa Pangilimin, o sa panahon na ato na suking di paminaw sa Pilar sa Dipolog na yung mga kapisan. Thank you so much. Kamay lang tayo, karong March 7, magparehistro mo katong dunay bata nga dunay kabilingan sa baba or bungin. No, maabot na rin ang grupo nilang Dr. Geoff Williams at ito ang International Children's Foundation na to. So, palihog lang, parehistro mo dito sa Subuanga del Norte Medical Center. No, okay. Puhon schedule po na to si Dr. Geoff Williams dali sa pagkapihan sa Dipolog. Magbahin na taraan sa itong in English para lilitaan yung hotdog. Okay, so, kinisalit pa hindi pa mga regularang po sa kapihan sa Dipolog ngayong kaninyo. Salamat po ito kang Silver Cadete Cordondriano. Ang atang nagdala sa live streaming www.rdipolog.tv.com. Si Taxi Lotang, may nagdala sa Arbinog, si Kanginan, sa DXDR o IFM, dito sa istasyon si Danny doon. Pinaagi sa itong station manager na si Mr. Edgar Dagono. To God be all the glory. Muna ato ang kanunay nga isangkit sa ato ang trumanong kapihan sa Dipolog. Happy Sunday, God bless us all. Studio, take it away. Local na local. True to life. Kaya hindi ka rin basa atin. Sige, sige.